na Espiritu sa umagang ito, sa lugar na to, upang mag-aralan at mag-fellowship. Amen. Pag-aralan ng salita ng Diyos. Amen. Bago po tayo tumungo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, samahan niyo muna po ako sa maikling panalangin. Amen. Aming Almighty Father, Heavenly Father, giver of every good gifts, Father God, maraming salamat po, Ama, sa very gracious morning, O Lord, na ibinigay mo sa amin. Isang mapagpalang umaga na ipinagkaloob mo, Ama, sa bawat isa sa amin. Sa karagdagang buhay na hininga na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po, Ama. From the bottom of our heart, O Lord, we sincerely thank you for all these blessings that we receive, Panginoong Diyos. At tunay nga na maliban na kami makatagpo ng biyaya sa inyong harapan, wala kami dito, Panginoong Diyos, sa inyong presensya. Wala po kami dito, Amang Banal. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga tinanggap namin buhat sa inyo. At patuloy po kaming humihingi ng kalinisan sa aming mga puso. Upang maging karapat-dapat kami, Ama, sa inyong harapan. Walang makakalapit na marumi, Ama, sa inyo. Maliban na linisin mo, Ama. Kaya dumadalangin kami na alisin mo ang anumang mga doubt sa aming mga puso. Alisin mo ang anumang mga karumihan, mga maling pananalita na nabanggit ng aming bibig, o mga maling haka ng aming mga puso, o mga bagay na hindi mo kalooban na dumako sa aming mga kaisipan. Patawarin mo kami, Ama. Linisin mo po kami, Panginoong Diyos, upang maging worthy kami sa umagang ito, sa pagbabasa ng mga salita mo at sa pakikipag-fellowship sa aming mga kapatid. Lord, remember us, O Lord, remember us. At dalangin ko po, Panginoong Diyos, na dalangin ko po na patuloy mong ingatan ang bawat sulok ng bahay-sambahang ito. Alisin mo po ang anumang distraction, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na may makagambala outside or inside, Panginoon. At tulungan mo na ang aming focus, ang aming concentration ay ang sa mga salita mo lamang. Dalangin ko, Ama, patungan mo ng inyong mapagpalang kamay ang bawat isa dito, Panginoong Diyos, na dumating kami na nag-i-expect kami, Panginoong Diyos, na pagpapalain mo kami spiritually, Panginoong Diyos. And you will help. Meron man kaming kalakasan na magbuklat o magbasa ng mga salitang ito, pero ang magpaliwanag, ang magpaunawa, ang magtimo ng mga salita mong ito sa aming mga puso, ikaw lang makakagawa, Ama. Kaya sa umagang ito, Panginoong Diyos, dalangin namin ang inyong banal na presensya upang makakilos ka ng malaya sa aming mga buhay at sa bawat isa. Salamat po, Ama. Vindicate your word through Christ our Lord. This is our prayer. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Sa 1 Peter chapter 1. 2 Peter, sorry po. 2 Peter chapter 1 verse 5 hanggang 10. Second Peter chapter 1 verse 5 hanggang 10. Amen. Praise God. Praise God. 2 Peter, isang very familiar verse po. Amen. Sa bawat isa. Amen. And beside this, giving all diligence, add your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. Amen. For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren, nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. But he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Last verse 10. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita. Pakakaupo na po tayo. Amen.
Praise God. Ang praise God, ang ang exhortation po sa umagang ito ay hango o inspired sa preaching ng prophet. Amen. Actually, yung sa text po, kinuha ko tong text na to. Amen. Subalit, sabi ko, along the way, kalooban ng Panginoon, mababanggit pa rin yung original na verses na binanggit ng prophet. Amen. Ang title po ay Spiritual Amnesia. Amen. Praise God. Nabanggit po kasi, binanggit po kasi dito sa verse 9, sabi niya, but he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Praise God. That he has forgotten that he was purged from all sins. This is not the time para magkaroon pa ng spiritual amnesia ang isang Christian. Amen. Sa denomination, alam natin na they are victim of spiritual amnesia. Amen. Nakalimutan nila kaya they organize, naging stagnant sila, and then naging denomination sila. Amen. And we know that God doesn't want that. But as Christians, as people who profess that we are Christians, amen, we should never forget, amen, that we were purged from all our old sins. Amen. So, praise God. Lahat tayo, familiar tayo siguro dun sa mental condition na amnesia. No? Lahat tayo familiar dun sa condition na yun. A person might be, siguro kapag usually nangyayari yung ganong kondisyon kapag ang isang tao nagkaroon ng trauma, na-aksidente, sabi nila, nabagok yung ulo, naapektuhan daw yung utak o yung brain, nakakalimutan niya nakakalimutan niya kung sino siya, o nakakalimutan niya kung may mga pangyayari sa buhay niya na nakalimutan niya. Amen. O nakakalimutan niya. A person might be involved in an accident or perhaps a blow to the head and he don't remember anything, or lots of things such as who they are, kung sino sila, nakakalimutan nila kung yung identity nila, where they live, or what happened to them, o kung anong nangyari sa kanila. It's a horrible thing for a Christian to experience an amnesia. It's a horrible thing. Sabi ni Apostle Peter, had forgotten that they had been purged from their old sins. Sa isang Kristiyano, kapag nangyari pa yun, na nakalimutan niya, pagkatapos ang baguhin ng Diyos sa kanyang kasalanan, amen, linisin siya ng Diyos sa kanyang kasalanan, amen, at nakalimutan pa niya yung ginawa ng Diyos sa kanya, amen, it's a very horrible thing, sabi ng prophet. Very horrible thing. At marami tayong, praise God, may mga kakilala tayong mga na dating uma-attend na, praise God, wala na sa panahong ito, wala na sa kalagayan ngayon na nandito sila. Probably because they are experiencing a temporary spiritual amnesia. Huwag naman sanang permanent, amen. Kalooban ng Diyos, makabalik pa sila, amen. Makabalik pa sila dun sa, amen, sa kaisipan ng Diyos, amen. Praise God. A person with amnesia, sabi niya, a person with amnesia has lost his reason. He cannot even identify himself. He can walk, pwede siyang lumakad. Pwede niyang gawin lahat ng bagay na gusto. Pwede niyang gawin yung mga bagay na pwede niyang gawin, pero he has no reason. Hindi niya alam kung bakit ginagawa niya yun. Praise God. One thing na binanggit ng prophet, sabi niya, one thing na a Christian can be prone to spiritual amnesia if, number one, sabi niya, he has experienced prosperity. Not all prosperity are from God, sabi niya. Sabi ko, nababasa ko, o nga. Kasi it can be used as a tool.
it can be used as a tool by the enemy para ma-derail ang isang Kristiyano, lalong-lalo na kung nare-relax siya sa kanyang pananampalataya. Or kung matagal na siya, because things are becoming custom, yung nagiging regular na lang, no? Nagiging habitual na lang. Praise God. Sabi niya, prosperity kasi naranasan ng Israel yun eh. Naranasan ng Israel na mag-prosper. And during that time, praise God, nagkaroon sila ng spiritual amnesia. Amen. Praise God. Sabi ng prophet, it's a horrible thing that will happen because you will not remember your wife, you will not remember your kids, who is your father, who is your mother, who is your brother, your sisters, or even your neighbor, sabi niya. When Israel experienced spiritual amnesia, they missed the very great thing. That's right. They missed the very great thing. And that was the coming of the Messiah. So, in our time, sabi nga, nagkaroon kami ng pag-uusap noong mga time na medyo siguro ilang buwan lang nakakaraan. Merong isang kapatid na habang nagbabiyahe kami, sabi niya, bakit kaya yung church natin, sabi niya, alam naman natin na totoo yung church na to, sabi niya, alam natin na kumikilos ang Diyos sa church na to. Bakit kaya walang kapatid na nakakapagtrabaho sa yung mga malalaking kumpanya na, QP, sabi niya, Katargas, yung mga malalaking kumpanya na sumasahod ng may isang tao. Kasi may naririnig tayo minsan, ang isang tao sa sahod, 50,000, merong ganun, 50,000 sa isang buwan, parang ilang taon mo nang bubunuin yun para sa isang ordinaryong tao. No? O sa nung minsan nga nag-uusap kami, nakakwentuhan ko yung isang cleaner sa office namin. Sabi niya, hanggang sa napunta yung usapan sa kung magkano yung sinasahod. Sabi niya, sumasahod ako ganito, sabi niya ganun. Tapos sabi ko, nare-recall ko yung mga bagay na to. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na kapag kasi ang isang tao nagkaroon siya ng prosperity, yung talagang sobrang dami ng kanyang tinatamasa sa buhay, hindi malayo na nakakalimot siya. Amen. Hindi malayo na nakakalimot. Kaya, kung mapapansin nyo, sakto lang at tama lang ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Yung sapat lang sa ating pangangailangan. Sabi ko nga, dinagdagan ako ng sahod ng Panginoon, sabi ko. Pero yung dagdag na yun, para yun sa pambayad, dun sa sasakyan na kukunin ko, para hindi ako mahihirapan. He provides everything. Bago pa nga, sabi nga ng salita ng Diyos, bago pa sambitin ng bibig mo, yung panalangin, alam na ng Diyos kung ano yung ipapanalangin mo. Alam niya na yung kakailanganin mo. No? Alam niya na yung kakailanganin mo. Kailangan lang na lumapit ka sa Kanya ng may tamang puso. Amen. Kailangan, praise God, may tamang approach sa Diyos. Naalala ko nga yung kwento ni brother, yung nabanggit ng isang kapatid. Hihingi ka ng may pangangailangan ka, hihingi ka ng karagdagan sa sahod mo. Hindi ka pupunta basta-basta sa opisina ng amo mo, bigyan mo ako ng dagdag. Ito yung ginagawa ko, ganito yung mga ginagawa ko. Hindi ganun. Kahit totoo yung sinasabi mo, kailangan nasa tamang, timplahin mo muna. Nasa tamang kondisyon ba nasa tamang timpla ba yung amo ko? No? Minsan kahit hindi kanya gustong bigyan ng dagdag, kapag nasa tamang timpla siya, nasa tamang mood, ibibigay niya sa'yo. Amen. Pero ang Panginoon, alam natin na hindi siya ganun. Alam niya kung ano yung magaganap sa future. Kaya alam niya kung ano lang yung sapat na ibibigay at kung kailan niya ibibigay ito para sa atin. Nasa tamang oras at tamang panahon. Praise God. Amen. There's always right time. There's always perfect time for Him. Amen. Kaya, naalala ko, tama lang na ang ibinibigay ng Diyos sa atin ay sapat lang para hindi tayo makalimot. No? Aminin man natin at hindi, ang tao, kapag kasi dumarami talaga yung blessing, yung hinahawakan niyang pera at minsan hindi niya alam na hindi niya namamanage ito ng maayos at ng tama,
pasyal dito, gagawin niya, dahil marami naman pera, meron pa naman dito. Dali, punta tayo dito, pasyal tayo dito, gastos tayo dito. Bilhin natin to. Hindi na kailangan. At yung mga nabibili, minsan, yun na yung kumukuha ng atensyon natin para ang oras na para ibigay sa devotion, ang oras na para ibigay sa Diyos, amen, nawawala na. Amen. And that's the start of forgetting everything. Sabi nga ni Mama kanina, yung blessing, napaka-blessed natin. Amen. Truly, we are so blessed. We are so blessed. We just have to remember, wag lang tayong magkakaroon ng spiritual amnesia sa mga pangako ng Diyos sa atin. Anong sabi ng Diyos sa atin? I will never leave you nor forsake you. Wag natin kalimutan yon. I will never leave you nor forsake you. I will be He is our healer. Amen. Bakit nagme-maintain ng gamot yung kapag yung iba natatakot na dumating dun sa ganong edad kasi natatakot sila na mag-maintain ng gamot o natatakot sila sa mga karamdaman na maaring dumating sa kanila dahil sa mga nababalitaan nila, tumataas yung, praise God, tumataas ang BP, tumataas ang cholesterol, tumataas ang uric acid, praise God. Nakakalimutan nila na may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos na He will be our healer. Siya ang ating tagapagpagaling. He's our great provider. Bukas, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng He's our great provider. Amen. Huwag lang tayong magkaroon ng spiritual amnesia. Amen. Sa mga pangako ng Diyos. Amen. And we will tatahakin natin yung praise God, yung kalooban na daan ng Diyos para sa atin. What's the main purpose? Bakit tayo narito? Amen. Kasi umaasam tayo sa pag-agaw. Amen. Diba? We don't want to be part of the foolish virgins. Anong kailangan? Wag lang tayong magkaroon ng spiritual amnesia sa pangako ng Diyos that in the twinkling of an eye, lahat ng mga naglilingkod ng tapat sa Diyos. Amen. Praise God. Yung tama at tapat. Amen. Sila lang ang babalikan ng ating Panginoon. Amen. In a twinkling of an eye. Huwag lang tayong magkaroon ng spiritual amnesia. Amen. So, praise God. Maraming reason, sabi ng prophet, maraming reason kung bakit ang tao, he might experience spiritual amnesia. Yun nga, nabanggit kanina, una, prosperity, katulad ng dinanas ng Israel. And another reason is laziness. Kapag ang isang tao tamad sa mga sa gawain ng Diyos o tamad sa, sabi nga, pagbabasa ng salita ng Diyos, makakalimutan mo. Amen. Makakalimutan mo itong mga pangako ng Diyos sa iyo. Amen. Alam mo, one time, meron akong ginagamit na photo editing na tool, yung Photoshop. Nung araw-araw, lagi kong ginagamit, araw-araw, lagi kong pinapractice. Pag binigay mo yung isang picture at sinabi mo sa akin na gusto mong gawin to, nagagawa ko. Amen. Mabilis. Pero dahil nahinto ako, nagkaroon ako, wala akong time kasi dahil maraming ginagawa eh. Sabi, pag ayaw, maraming dahilan, pero pag gusto, maraming paraan. Sabi, hindi muna ako hindi ko muna pinractice uli. Tapos one time, nung sabi mayroong nagpapagawa ng invitation sa akin, sabi, gawan mo naman ang invitation para sa birthday niya. Hindi ko na alam kung paano i-navigate uli yung mga menu, yung mga tools nakalimutan ko na. Nagkaroon na ako ng amnesia. Sa totoo lang po, nagkaroon na ako ng amnesia kung paano gawin uli yun. Kaya, it's hard for me to go back again. Napakahirap para bumalik sa akin uli. Kaya dapat laging napapractice. Laziness is one of the enemy ng isang Kristiyano. Tama ba yung in season and out of season? We should always be ready and prepared. Praise God. Hindi tayo kailangang mag-relax. Amen. Yun ang nagiging kalaban ng isang Kristiyano, yung nagiging relax. Amen. Sabi niya, when you relax, people get away from God. Sabi niya. Kasi, sige, magbabasa ako. Bubuksan mo ngayon yung computer. Sa computer na lang ako magbabasa. Tapos pagdating sa computer, ang daming distraction. Pag nabanggit to ng isang kapatid kasi naranasan ko rin to. Magbabasa ako, bubuksan ko yung iPad ko. Tapos biglang may magpa-pop sa screen.
commented on your on your picture. Tignan ko nga, press ko muna. Tapos hanggang sa scroll ako ng scroll. Pagtingin ko, 1 oras na yung nakalipas. Sabi ko, kaka-scroll ko lang, kaka-check lang ng balita na wala namang kabuluhan para sa akin. Ano ngayon kung bumili siya ng bagong sasakyan? Ano ngayon kung bumili siya ng ano? Dapat inuna ko muna yung salita ng Panginoon. Kasi yun yung magbe-benefit sa puso ko. Tama naman na. Okay lang naman na bigyan mo ng papuri ang isang kapatid, no? Lalo na kung halimbawa binless siya. Tama naman. Pero wag yun yung uunahin mo muna. Unahin mo muna yung sa salita ng Diyos. Unahin mo muna yung para sa espiritu mo. At dun pagkatapos nun, dun mo na gawin kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Sabi nga ang Pilipino daw kaya hindi nakakaipon kasi gagawin muna niya, gagastos muna siya ng gagastos. Yung matitira, yun na lang daw yung isa-save niya. Yung natira, wala na. Kasi ginastos niya na lahat. Sa salita ng Diyos, ganun din. Inubos mo na ng inubos yung oras mo. Tapos, pagdating ng nakita mo, naku, 11:00 na pala. Magbabasa na nga ako, pero pagbasa mo, pupundat-pundat na yung mata mo, wala na. Sabi ko, relax. That's reality. And it's one of the cause, praise God. It's one of the cause kung bakit nare-relax ang isang Kristiyano at hindi mo namamalayan, 1 week na palang nakalipas, hindi ka nakapagbasa. Sabi ko, Lord, there's reason kung bakit nauulit ang mga bagay na to. Amen. No? So, at pag na-relax ka, sabi nga, at pag na-relax ka, nagkakaroon ka ng amnesia. Amen. Spiritually, nagkakaroon ka ng spiritual amnesia. Hanggang sa, dahil nasanay ka na sa ganong habit, sabi, kung marirecall nyo, merong isang kasabihan na, old habits die hard. Dahil nasanay ka sa ganong habit, ang hirap ng tanggalin, nagiging routine na. At pag naging routine na, you have no more desire for the word. Hanggang sa, wag naman sana, amen. Purihin ng Diyos at naririto pa tayo. Praise God, sa biyaya ng Diyos, amen. Marami tayong dapat ipasalamat sa Diyos, amen. At dahil naririto pa tayo. At, amen, mawawalan ka na ng desire sa salita ng Diyos, makikita mo na lang yung sarili mo. You're living in the world, in the flesh. No? You don't care anymore kung masasaktan yung asawa mo o yung pamilya mo sa ginagawa mo. Basta, ito, gagawin ko to. Hindi mo na iisipin yung mga bagay na yun kasi wala na yung wala na yung kung nagko-convict sa puso mo. Because, saan nag-start yan? It's because of the spiritual amnesia. Amen. Sabi niya, merong isang character sa Bible na naka-experience ng amnesia. Amen. Kung matatandaan nyo, he was King Nebuchadnezzar. He exalted himself. He exalted himself. At dahil doon, amen, actually binigyan na siya ng warning no? Through dreams, 'di ba? Ipinakita na sa kanya. So bago ibigay ng Diyos ang isang bagay, ang isang hatol sa isang tao, binibigyan mo na niya ito ng warning. It may come from dreams, it may come from the pulpit, it may come from your brother, your sisters. So, ipinakita kay Haring Nebuchadnezzar yung bagay na yun. Pero alam natin kasi naganap Ibig sabihin, because he was proud of himself, no? Because he became proud of himself, nagkaroon siya ng spirit. Hinayaan ng Diyos na magkaroon siya ng amnesia, mental amnesia. Amen. Alam natin kung anong nangyari sa kanya. No? Nawala siya sa sarili niyang katinoan. Kumain siya ng damo ang kinain niya. Tao, imagine, kakain ka ng damo. Anong klaseng pag-iisip meron yun? No? Nawala kasi siya sa reasoning niya, sa sarili niyang pag-iisip. Amen. Hinayaan ng Diyos na mangyari yun. Praise God.
hinayaang tumubo yung buhok sa kanyang, amen, sa buong katawan niya, nagmukha siyang hayop, amen. Hinayaan ng Diyos na mag-isip siya na katulad ng isang hayop. And if a Christian felt proud of himself, pwede rin mangyari yun, amen. Mangyari yun, na magkaroon ka ng spiritual amnesia, amen. So we have to be very careful, amen. Right, amen. We have to be very careful. Someone who professes that he is a Christian should conduct himself as a Christian. If we profess that we are Christian, we should conduct as a Christian by words or by deeds. Amen. Kahit sa pananalita, amen. Nung minsan pinaalalahanan na buti na lang hindi lumabas sa bibig ko yung kasi nag-uusap kami ng kahapon, meron kasing ginagawang aircon sa server room. At yung kasi sobrang mainit talaga. Ang server room dapat kasi talaga malamig dahil praise God, dahil pag yun nag-shutdown, sabi ko sa kanila, lahat ng telepono mawawalan kasi naka-VoIP kami. Mawawalan tayo ng telepono, mawawalan tayo ng internet. Lahat ng access nyo sa data mawawala. Sabi ko ganoon. Dapat laging malamig to. Sabi nung isa, di buksan mo na lang lagi yung pinto. Sabi ko sa tabi siya ng reception area, paano kung biglang may dumating at nakita niya, ba't kaya yung itsura ng ano nyo? Sabi niya, tapos mamaya pagpipindutin niya yung mga mga ano dun, may mga masira. Hindi appropriate, sabi ko. So dinagdagan ng aircon. Praise God. Pero bago nun, meron ng isang tao na nagsabi na hindi kakayanin ng AC nung server room na palamigin yung kwarto, sabi niya. So kailangan meron talaga siyang dedicated na server room. Alam niyo yung taong yun, maliit lang, ano kasi siya eh. Bias kasi ang mga ano eh. Ang lahi kasi niya Nepali. Pero como ang pinanggalingan niyang bansa ay hindi ganun kayaman, kahit may kakayahan siya, hindi kinonsider yung suggestion niya. Kaya on the way nung on the way na papunta ako sa office, buti na lang hindi ko inangkin yung mamaya. Sabi nung Nepali, hindi kakayanin ng ganyang aircon yung server room. Dapat meron siyang sariling AC na dedicated, sabi niya. Itong mga meron kaming kasi ang nag-design ng MEP ng ano namin sa MEP ay yung MEP ng office namin. Siguro kung matataas ang pinag-aralan nila, marami silang mga certificate, hindi nila kinonsider yung sinasabi nitong Nepali. Kagabi nagbabakla sila. Nagbubutas sila ng wall dahil inilalagay yung AC. Kung nakinig lang sila dun sa maliit na tao, hindi sana magkakaroon ng ganitong abala, sabi kong ganoon. Hindi magkakaroon ng ganitong abala. Ganun din ang nangyari sa Israel eh. Kaya hindi ipinadala ng Diyos yung salita niya sa mga high priest kasi alam ng Diyos i-deny lang nila, hindi nila pakikinggan. Kaya ibinigay ng Diyos yung salita niya sa mga humble, sa mga katulad natin. Amen. Kasi alam ng Diyos, makikinig tayo. Alam ng Diyos, pakikinggan natin. We will take heed. Alam nyo, sabi ko nga, tama yung sinasabi niya eh. Tama yung sinasabi ng Nepali. Kaya lang dahil wala siyang certificate, wala siyang yung mga green certificate na sinasabi, yung mga MEP sustainability yung mga sinasabi nila. Dahil wala siyang ganun, hindi siya pinakinggan. No? Kaya ngayon, nagsasuffer ngayon yung ako nagsasuffer dun sa, kasi puro alikabok. Siyempre, magdidrill ka ng Ganun ang nangyayari kapag hindi nakikinig hindi nakinig ang isang tao at ang nangibabaw sa kanya ay yung pride niya, yung natamo niya sa buhay. Praise God. Ganun ang nangyayari. Amen. Kaya tuloy sila
lumilitaw na kahiya-hiya ngayon. Ganon din ang mangyayari sa mga tao na, praise God, na they felt proud of himself. Dadating yung time, God, ang Diyos, papahiyain sila. Ipapahiyain sila dahil sa pagre-reject nila. Sabi ko nga, nung time na ginagawa yung office, sabi ko, ibinigay ng Panginoon sa akin yung kaisipan na kailangan magkaroon ka ng maraming mga data points, maraming mga telephone points, sabi niya. Kasi magkaroon man ng expansion, magdagdag ng mga tao, hindi ka na, baklasin natin, magkabit tayo uli. Hindi ka na magaganon. Maraming nakaabang. Magdagdag man ng 100 tao, meron na doon. Sabi ko, meron ng mga nakaabang. Sabi ko, hindi ako nagpaisip nun. Sabi ko, ang Diyos ang nagpaisip nun. Sabi ko, buti na lang, nasabi ko yun. Kasi, kung inangkin ko to, naku, baka magalit ang Diyos sa akin. Hindi na ako bigyan ng ganitong mga klaseng kaisipan, sabi ko. Magdagdag man ng tao, mag-expand man yung kumpanya, meron ng mga nakaabang. At hindi nagagastos yung kumpanya. No? Hindi na, kasi nadodoble yung gastos nadodoble yung abala. So, praise God, kailangan talaga magkaroon ng tamang kaisipan, no? Tamang kaisipan buhat sa Diyos. Sabi, as Christians, we have to identify ourselves with God, with Jesus Christ. No? Kasi kapag nagkaroon ka ng amnesia, hindi mo ma-identify yung sarili mo. Ni pangalan mo nga, hindi mo ma-identify. Sabi ng, Amen. Merong isang, sigurado naaalala nyo to, itong kinuwento ni Brother Branham na merong isang broker na nagpunta sa plantation. Mabanggit pa lang yung plantation, alam nyo na. Amen. At dun sa plantation na yon, sabi niya, pinuntahan niya yung may-ari. Sabi niya, meron ka bang slaves na pwedeng ibenta o pwedeng i-swap? Sabi niya ganun. Sabi nung may-ari, meron. Sabi niya ganun. O sige, pupunta ako, titignan ko yung mga slaves mo. Sabi niya. So pagdating niya dun sa plantation, meron siyang na-notice na isang kakaiba. Merong kakaibang slave, sabi niya. You don't need to whip him, sabi niya. You don't need to, praise God, hindi mo siya kailangang utusan. Ginagawa niya kung ano yung nararapat. Kung tumayo siya, matikas. Amen. Tapos, gusto ko siyang bilhin, sabi niya. Sabi nung may-ari, he's not for sale, sabi niya. He's not for sale. Bakit, sabi niya? Ano bang, may pinapakain ka bang kakaiba sa kanya para maging ganun siya? Hindi, sabi niya ganun. O baka naman, meron kang special treatment. Ganun yung mga nagiging pag-uusap nila. Hindi, sabi niya. Pero alam mo, meron akong, sa aking pagre-research, sabi niya, sa aking pagre-research, nalaman ko na itong tao pa lang to, sabi niya, dun sa lugar na pinagmulan niya, sabi niya, dun sa lugar na pinagmulan niya ay anak siya ng hari. Amen. Anak siya ng tribe. Kaya pala kahit nandito na siya, kahit napalayo siya dun sa lugar na pinagmulan niya, he identified himself as the son of a king. Praise God. Ganun din sa atin. Amen. Ganun din tayo. No? We have to identify ourselves na kahit magbakasyon man tayo sa Pilipinas o ma-assign man tayo sa ibang lugar, amen, we always identify ourselves. We are the son of a king. Amen. Praise God. Sabi niya, to be a true Christian, you have to be identified by Christ. No? He is in me and I in him. Amen. A real genuine Christian is with him, no, with Jesus Christ. We identify ourselves, sabi ng prophet, we identify ourselves during the time when the morning stars were singing, sabi niya. Praise God. When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy. Dun sa kalangitan pa lang, identify na natin na nandun tayo. Amen. We were identified with him 10 million years before the world was formed. Bago pa nabuo yung sanlibutan, 100 million years or 10 million years ago, identified na tayo na we are the sons of God. Amen. I was identified with Abraham
when he was called and that he was promised that he will have a son. We were identified with him when he said, "Thus saith the Lord, you are going to have a baby." I was with him when I was with Abraham when he offered Isaac in the mountain. Praise God. I was with Joseph when he was rejected by his brothers because his brothers are carnal and Joseph is spiritual. Amen. Praise God. I was with him when he went to the right hand of Pharaoh. We were with Joseph. No? When he went to the right hand of Pharaoh. We were with Jacob when he wrestled to the angel. Amen. All night. Hindi ba tayo nakikipag-wrestle din? Amen. Praise God. I was with Moses when he went down to the Egypt. No? Maraming bagay na imposible pero we were with Moses. No? We were with Moses when he went down to the Egypt. I was with Moses when we saw the burning bush. Kaya nga nagkaroon tayo ng hindi na tayo na you will never be the same again. Praise God. I was with Elijah, sabi niya. I was with Elijah. We were with Elijah in the days of Ahab when they had to make a choice who they would serve, God or Balaam. Kaya that's why we're here because we're serving God. Praise God. We were with Elijah at that amen. At that time, I was with him in Mount Carmel. I was with the Hebrew children in the fiery furnace, sabi niya. They couldn't burn them because of the presence of the fourth man. Praise God. I was with Daniel in the dens of the lion. Because we identify ourselves as part of God. No? Praise God. Kaya importante na we always we do not forget our identification. Amen. We are surely with him when he was crucified in the cross. Kaya nga daily we die. We die daily of our sins because we were crucified with him in the cross. And I must be identified in the Calvary. We died with him at the Calvary. Every Christian must die with him at the Calvary. If you didn't die with him at the Calvary, you are not Christian at all, sabi niya. Sabi niya, sin is very pleasant, sabi niya. Sin is very pleasant to an unconverted heart. So if your heart was not converted, then sin is very pleasant to you. Praise God. I was with him in the day of Pentecost. Kaya nagkaroon tayo we experienced the Pentecost in our heart. Because we were with them. We were with our brothers and sisters in the upper room. We can identify ourselves that we were with them. Kaya na-experience natin yung Pentecost. And are you identified with that? Or have you got some spiritual amnesia? Hindi nyo ba na-experience yung mga bagay na yun? Or you have spiritual amnesia? Praise God. If you don't have any identification of that, then you've not even worth it to be called Christian. Praise God. Sabi ng prophet, actually, nung nabanggit niya tong mga katagang to, sabi niya, this may be the last week of my preaching, sabi niya. Or this may be the last year of my preaching, sabi niya. Baka ito na rin yung huling araw ito na rin yung huling linggo na pagkikita-kita natin, hindi natin alam, baka rapture na. Amen. O baka ito na yung huling taon, tapos rapture na. Amen. Hindi natin alam. No? So, the prophet said, straighten that needs to be straightened. Correct that needs to be corrected. Correct that needs to be corrected. Praise God. Sabi nga, dapat hindi akong mag-share ngayon sa araw na ito. Dapat sa last week pa ng December. Ngunit niloob ng Panginoon na makapagbakasyon na ako, na sa wakas makakapagbakasyon na ako. At nakipagpalit ako sa kapatid natin na naka-assign ngayon.
praise God, iniisip ko ang lahat ng bagay, kahit na-miss ko yung isang napaka-importanting araw para sa aking anak, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng Diyos. Amen. At alam natin na, praise God, sabi ko, may purpose ang Diyos kung bakit. Ito yung buwan na uuwi ako. Amen. Maaring meron tayong aayusin sa buhay natin. Maaring meron tayong gagawing bagay na kalooban ng Diyos. Kung maalala nyo, yung pananalita ng ating kapatid na nauna nang natulog, meron siyang mga desire sa puso niya na gusto niyang gawin. Amen. At may ginawa ang Diyos sa buhay niya. Hinayaang makauwi siya para, amen, para makasama niya yung pamilya niya. Hindi natin alam na maari na, amen, yung mga salitang binanggit ng ating kapatid sa kanyang mga mahal sa buhay, maaring nagkaroon ng buhay. May buhay na, praise God, nagkaroon ng buhay sa kanilang mga puso. Amen. Kasi hindi natin alam, baka isa rin sila sa mga napili. Amen. At dahil sa mga salita ng ating kapatid, maring yun ang ginamit para mabuhay ang buhay na yun sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Sabi ko, iniisip ko, maaring ganun din ang gawin ng Diyos sa akin, sabi ko. Sabi ko, kaya siguro ito ang ibinigay na Diyos na bakasyon para, praise God, kung meron man akong dapat ayusin, unang Panginoon, praise God, maayos ang mga dapat ayusin. Amen. Sabi niya, kung na-miss ko man yung isang importanteng bagay sa anak ko, baka meron namang isang great thing, greater than that na ibibigay ng Diyos sa akin. Amen. Nagbabasa ako nung mga nakaraang ilang araw. Meron akong nabasa na sabi niya, the heart beats 100,000 per day. Sabi niya. Sa isang araw daw 100,000 beats ang titibok ng puso. Amen. Para mag-circulate yung blood sa bawat cells, sa bawat himaymay ng katawan natin. Amen. And in a year, sabi niya, our heart beats 35 million in a year. So, in a lifetime, sa isang buhay ng tao, amen, maaari itong tumibok ng 2.5 billion, sabi niya. How amazing the work of art, sabi niya, ng God. It's so amazing, sabi niya. Pero sa isang snap, pwedeng maputol ito. Amen. Pwedeng mawala ito. Amen. So kung meron tayong dapat ayusin, kung meron tayong dapat gawin, amen. 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 Ayusin na natin, gawin na natin. Amen. This is not time if we're experiencing prosperity, praise God, but let not the prosperity hinder our relationship with God. Kung meron tayong, praise God, kung meron tayong nabanggit sa likod ng pulpitong ito, huwag tayong maging tamad. Kung yung tao nga, sabi nga ng Diyos, huwag pakainin ng taong tamad. So, kung hindi ka nagtatrabaho, huwag kang pakainin. Paano pa kung tamad kang mag-aral ng salita ng Diyos? Hindi ka rin pakakainin ng spiritual na karagdagan ng Diyos. Amen. So, praise God. In just one snap, sabi niya, pwedeng huminto ang pagtibok ng puso. Amen. Wag na nating hintayin na kung meron man tayong bagay na hindi pa settled. Let's all lahat ng bagay na ito ialay natin sa Diyos upang ang lahat dumating man ang ating Panginoong Hesukristo anytime para kunin tayo at balikan tayo at salubungin natin siya sa alapaap. Nothing condemns our heart. Walang bumabagagbag sa ating mga puso na amen, na nagpumipigil, no, para makasalubong sa kanya sa alapaap. Amen. Praise God. Nais ko lang pong muling amen. Nais ko lang pong muling banggitin, amen, sa yung verse na binasa natin, amen. Praise God. And beside this, sabi niya, kasi
if we want to achieve perfection, amen, we have to go back to yung sa binasa natin kanina. Sabi niya, and beside this, giving all diligence, add faith to add your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. And if we all manifest all this, nakalimutan ko yung term, stature, kasi binanggit ng prophet, stature of a perfect man. Pero are these characteristics, or attributes, kapag ka na-manifest natin ang mga bagay na ito, amen, we will never experience spiritual amnesia. Praise God, dun lang po tayo dinala ng Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Samahan niyo po ako muli sa panalangin. Amen. Dakilang Ama, aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, amin pong ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa inyo. Dakilang Ama, wala po kaming magagawa kung gaanang sa amin, Ama. Kaya't aming ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Mahihina ang mga katawang ito, Panginoong Diyos. Maaring pagkatapos naming marinig ang mga salitang ito, ang dyablo gumagawa na ng paraan upang agawin ang mga napakinggan naming mga salita, Ama. Tulungan mo kami, Ama. Itimo mo sa aming mga puso ang mga salitang ito, ang mga napakinggan namin sa umagang ito, upang mabigyan ka namin ng kaluguran, Panginoong Diyos. Malugod ka sa amin sa araw-araw, upang sa tuwing kami lalapit sa inyo sa panalangin, lagi kaming maging kalugod-lugod sa inyo, Ama, na lagi kaming nagiging kahali-halina kapag kami nananalangin sa inyong harapan, Panginoon. Dakilang Ama, kung may mga nabanggit po ako na mga pananalita na hindi naaayon sa inyong salita, Panginoon, burahin mo po sa puso ng mga kapatid ko ito. Ang i-retain mo lamang, Ama, ay yung mga salita mo, ang purong salita mo sa puso ng bawat isa, Panginoon, upang lumago ang bawat isa in your knowledge, Panginoon, and in the truth. Salamat po, Panginoong Diyos, at muli, ikaw ang gumabay at magpatnubay hanggang sa nalalabing oras ng gawaing ito. Ingatan mo, Panginoon, ang gagamitin mo para sa mensahe. Ikaw ang puspusin mo siya ng banal na Espiritu upang ang salita mo, ang kalooban mo lamang ang siyang masambit sa likod ng pulpitong ito, Ama. Ito po ang aming samo at dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo na para sa pag-aawitan.